Nakuha niya malaking parte sa akin. I hope he's contented in his life now. Sana umalis na siya sa bayang ito. Hindi ko na kaya pang makita siya. Hindi ko na kaya. I know I've moved on, but I don't know what's happening to me right now. Bumabalik na naman ang sakit. Ayoko nang umiyak sa bawat gabi. Ayoko nang masaktan pa ng paulit-ulit. Ayoko na. I am so tired. I am slowly building myself now. The days went by and my wish came true. I never saw Ivan again. Mabuti naman. Faith, labas tayo. Mahina ko napatalon dahil sa sinabi ng isa kong kaibigan na teacher sa kabilang school. Napaawa ang labi at napakurap habang nakatingin sa kanya kasi hindi ko masabayan ang ngiting ibinibigay niya sa akin. It's Friday night and she asked me to visit her. Naka-uniform pa kaming pareho habang kumakain sa karinderya na bukas pa rin kahit 7:00 na ng gabi. I forced a smile at her, so she frowned. Kaklase ko siya noong bumalik ako sa pag-aaral at hindi niya ako tinatantanan hanggang ngayon. Malia, kailan? Mainang tanong ko kaya pilit niya akong pinaharap sa kanya. Kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin pero hinabol niya ang mga mata ko. Wala ka sa mood? Wag ka. Kahapon lang nakuha ang sweldo mo at wala ka namang utang na kailangan bayaran. Wala ka karapatang tumanggi. Sabi niya nang medyo malakas kaya napangiwi ako. Umiling ako kaso mas lalong hindi maipinta ang mukha niya. She's childish until now. Gala naman tayo. Hanapan kita ng boyfriend. Expired ka na sa susunod. Wala ka pa rin experience. Pairap na sabi niya kaya natigilan ako. She laughed softly. Char, gala na tayo? For experience? Pwede ba dito ang one night stand? Wanna try? I sigh. Experience? I want to admit that I am not as innocent as she thinks, pero hindi pwede. She doesn't know that I got pregnant and lost my baby. She doesn't know that I had a lustful relationship with my boss. She can't know everything. I am not ready. I am not proud. I need to keep it by myself. I need to keep it. As what my friends planned, we really went out the next day. At dahil nasa kabilang bayan pa ang mall at ayoko din pumunta, ay nagtiis kami ni Malia sa SeaWorld, sa bayan kung saan maraming stall ng mga pagkain. Sana'y maging maayos na ang pagsalubong ng mga araw sa akin. Hey, by the way, narinig mo ba ang plano tungkol sa pagpapatayo ng hotel malapit sa Dalampasigan sa Purok 7? Tanong niya habang nakaupo kami sa isang bench kaya mabilis akong tumingin sa kanya. What? Mahinang tanong ko kaya nagkibit siya ng balikat. I'm not sure. Really, I just heard it from my co-teachers. But I think it's nice because our town needs to grow. Sabi niya. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Pero malawak yun for sure. A billionaire probably own that now. Sabi niya kaya biglang tumalon ang puso ko. Hearing the word billionaire is making me uncomfortable. Have you seen a billionaire in person? Kaya yata nila tayong bilhin ano? Napalunok ako. A billionaire. That isn't new to me. Billionaire. Masasama ba sila? May mga mabubuti naman siguro, hindi ba? Hindi ko na nasundan pa ang mga tanong ni Malia kasi dumami na ng dumami. At ayoko rin naman sumagot kaya hinayaan ko na lang siyang magsalita ng mga kung ano-ano hanggang sa unti-unti na lumubog ang araw. The next days, I became so busy. Busy dahil papalapit ang exam day at busy dahil may program na gaganapin ng school at kailangan planuhin ng maigi dahil may ticket na ibebenta para sa mga outsiders. We are all busy making our test questionnaires and students are busy reviewing. Nawala ang mga bagabag sa isip ko dahil napuno ito ng mga gawain. Araw-gabi akong tutok sa laptop pero mas gusto kong ganito kasi walang ginagawa dahil kung ano-anong pumapasok sa isip ko na hindi ko naman gusto. Habang paulit-ulit sa pagpalitang araw ay nagagawa ko na muling makampante. I am sure that I won't see Ivan again. Baka bumalik na yun sa asyenda niya. O baka naglalaro. Or maybe he's planning his wedding to that woman. I don't care now. Tay, baka po gabihin ako ngayon. May ginagawa kami sa school na props na gagamitin ng dancer sa susunod na linggo. Paalam ko kay tatay bago ako lumabas ng bahay kaya mabilis niyang binitawan ng baso ng kape na iniinom para lapitan ako. Ano sasakyan mo pa uwi? Susunduin ka ni Dan? O maghahanap ako ng tricycle na susundo sa'yo? Tanong niya kaya bahagi ako napangiti.
Wag na, Tay. Magsasabay na lang kami ng mga co-teachers ko. Mahinang sabi ko kaya mahinang tumango sa tatay. Mag-iingat ka. I smiled at him before finally leaving our house. Mabilis ako nakarating sa school at mabilis din bumaba ang araw nang hindi ko namamalayan. Tama ang sabi ko na gagamihin kami dahil 7:00 na ay papaalis pa lang kami sa school. 4 kami mga guro at puro babae kaya kampante ako. Ma'am Cortez, susunduin ako ng boyfriend ko. Mauna na ako sa inyo. Sabi ng isa. Ako din. Susunduin din ako ng asawa ko. Hindi ako makapagsalita sa mga narinig ko hanggang sa sabay-sabay na dumating ang 3 motor na susundo sa mga kasama ko. Sabay ka na lang sa amin. Alok sa akin ng isa kaya mabilis akong umiling. Huwag na po. Nahiyang sabi ko kaya pinilit nila ako pero tumanggi lang ako ng tumanggi kaya sa huli ay naiwan ako mag-isa. Dumatampi ang malamig na hangin sa balat ko kaya pasimple akong humalukip-kip habang nagsisimula na maglakad palabas. Medyo papasok kasi ang lokasyon ng school kung saan ako nagtuturo at may 5 minuto pang lalakarin para makarating sa mismong highway. Minsan may tricycle pa naman bumabiyahe kaya sana meron pa sa araw na ito. Tanging flashlight lang ng cellphone ko ang ilaw ko. Naninindig ang balahibo ko sa katawan dahil natatakot din ako dahil sa dilim. Mas lalo kong binilisan ng paglalakad kaya 3 minuto lang ay nakarating na ako sa main road. Pero nang makita na walang mga tricycle ay napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Saka nagpalingalinga. May mga tao pa sa paligid na siguro ay malapit lang ang bahay nila dito. Ma'am, hatid na kita. Mabilis kong tinignan nagsalita at biglang nanindig ang balahibo ko sa buong katawan nang makita na lasing iyon. Mabilis akong tumawid papunta sa kabilang kalsada pero dahil sa pagmamadali ko ay nahulog ang mga papeles na hawak ko kaya kaagad ako umupo para pulutin ang mga iyon. Malapit ko nang mapulot ang lahat na makarinig ako ng malakas na busina at nakita ko ang nakakasilaw na ilaw mula sa kotseng papalapit na sa akin. My eyes widened and nervous. Nabitawan ko rin lahat ng hawak ko. Parang tumigil ang mundo ko. Natakot ako sa pwede mangyari pero 1 pulgada na lang ang layo sa akin ng kotse ay huminto. My heart beats wildly. Nang marinig ko ang padabog na pagbukas ng pinto ng kotse ay mas lalo ako nakaramdam ng kaba. What the hell? Shit! Napatingin ako sa lalaking kalalabas lang ng kotse at nung makita niya ako ay natigilan siya. Tears immediately formed around my eyes because of some unknown reason. John, did I hit you? Napalitan ng pag-aalala ang boss niya nang lumapit siya sa akin. He immediately held my waist to help me stand. Nagliparan ng mga papeles na nahulog pero hindi ko na iyon inalala kasi nanghihina ako. Hey, did I hit you? What the hell are you doing? Dinig ko ang inis at frustration sa kanya pero hindi ako makasagot. A single tear fell from my left eye. Mabilis ko yung pinunasan kahit pa nangihina ako sa kadahan-dahan na lumayo sa kanya. No. Utal na sabi ko sa kanya. Naramdaman ko ang paghapit niya palalo sa bewang ko at dahil nangihina ako, ay nagpadala ako sa kanya. I'll call an ambulance. Habang hindi siya mapakali, dahan-dahan kong tiningala ang mukha niya. Pansin na pansin ang balbas niyang manipis. Pawisan ang tungkay ng ilong niya at ang noo. Napalunok ako ng dahan-dahan. I could smell his moldy scent. Nakakapanindig balahibo. Why is he here again? Ano ba dapat ang ipangamba ko? Ang katotohanan na nandito siya? O ang katotohanan na parang gusto ko siyang yakapin at halikan sa oras na ito? Gusto kong umiyak nang hindi ko alam ang dahilan. Bitiwan mo ako. May nansambit ko sa kanang hihinang iniiwas ang braso ko sa kanya. Pero hindi niya ako binitawan. Mas lalo lang humigpit ang pagkakapulupot ng braso niya sa katawan ko, imbis na bitawan ako. Ako na mismo kumuha ng braso niya sa bewang ko kaya mabilis niya akong tiningnan. Let me go. Sabi ko habang pilit na lumalayo sa kanya. Don't! May namura niya bago ako tuluyang binitawan. Mabilis ko siyang nalingon. He looked shocked and worried. I am not sure. Ayokong paniwalaan lahat ng tungkol sa kanya. Umiigting din ang panga niya na parang nagpipigil ng kung ano. Unti-unti akong lumuhod para pulutin ang mga bond paper na nagkalat sa gitna ng kalsada pero wala pa akong napupulot ay mabilis niya akong hinila patayo. Mabuti na lang at wala nang masyadong sakyan na dumadaan kaya wala kaming naiistorbo. Ano ba? Inis na tanong ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. I'm trying to help here. Kaya ko na. I don't need your help.
I yelled, so his jaw clenched even more. Senseless. Inis na sabi niya sa kaparasadong hinablot ang palapulsuhan ko at kaagad akong kinaladkad papunta sa pinto ng passenger seat. Kaya kaagad ako nagmatigas. No! Sigaw ko habang pilit kumakawala sa hawak niya pero mas malakas siya sa akin. He's holding my wrist in a strong way but it's not hurting me. Na parang hindi niya hinahayaang humigpit ng sobra para hindi ako masaktan. But it's not the problem. The problem is he's trying to make me enter his car. Don't! Inis na sigaw niya kaya mabilis ko siyang itinulak sa dibdib. At hindi ko alam kung sobrang lakas ba ng ginawa ko o sadyang pinagbigay niya lang ako kasi bahagya siyang napaatras. Mabilis ko siyang tinalikuran at dali-daling pinulot ang mga gamit kong nagkalat sa kalsada. Hindi ko na pinapansin na nanginginig kong katawan. Gusto ko na lang makaalis dito. Gusto kong lumayo sa kanya. I said, get in! Faith! Kagad ako napatingala sa tumawag sa akin sa hindi kalayuan. Saktong tapos na ang pagpulot ko sa mga gamit. Kita ko sa gilid ng mga mata ko na napatingin din sa Ivan sa direksyon kung saan may tumawag sa akin. I saw Dan driving his tricycle. Malapit na siya sa amin. My heart beats wildly for some unknown reason. But when Ivan gripped my wrist like he's stopping me, made my heart stop from beating. Dan, wala sa sariling nasambit ko. Nang huminto ng tuluyan ang tricycle ni Dan sa tabi ng kotse ni Ivan at tuluyan ko nakita ang mukha niyang nagtataka. Wala sa sariling napalingon ako kay Ivan. I blinked a lot of times when I saw that he's staring at Dan. He's staring at him seriously, using those cold eyes. Bigla akong nanlamig sa nakita. Faith, pinasuyo ng tatay mo na sunduin ka kasi nag-aalala na siya. Dan said as he walked closer. Wala sa sariling binawi ko ang palapulsuhan sa pagkakahawak ni Ivan. My heart is going crazy. A tricycle driver? Really? I heard Ivan's sarcasm voice. Alam kong narinig din iyon ni Dan kasi inis niyang binalingan sa Ivan. Dan, tara na. Salamat. Tarantang sabi ko sa kamabilis na lumapit kay Dan. Hinawakan ko ang braso niya para makaalis na kami kaagad. I am so uncomfortable. Bago ako makapasok sa tricycle ay muli ako nakarinig na matunog na gisi. Muli ako lumingon kay Ivan at nakita ko ang nakangisi niyang mukha pero hindi ko makita ang tuwa doon. He's looking at me coldly. Napalunok ako ng dahan-dahan dahil doon. As the tricycle started, my eyes didn't leave Ivan. Nakatingila ako sa kanya habang palayo ng palayo ang agwat namin. Habang siya ay nanatili lang din na nakatayo sa harap ng kotse niya. Nang mawala na siya sa paningin ko ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Dahan-dahan kong hinawakan ng dibdib ko. My heart is still beating so fast and it's hurting me. I am hurting and I don't want to feel this kind of feelings. Sino ba yung lalaki kanina, Faith? Tanong ni Dan nang huminto ang tricycle sa harap ng bahay namin. I smiled at him a little before I shook my head. Wala. Thank you nga pala. May nang sabi ko sabay lakad papunta sana sa bahay kaso hinarangan niya ako habang nagkakamot sa batok. Para sa'yo nga pala. Nangunot ang noo ko nang makita ang isang supot na inilahad niya. Nagtataka man ay kinuha ko iyon saka sinilip. Nang makita ko ang plastic Tupperware na may lamang suman ay muli ko siyang nilingon. Bakit mo ko binibigyan ito? Tanong ko kaya kaagad na namula ang leeg niya hanggang sa pisngi. Wala, pang merienda mo lang. Ayaw mo ba? Sabi niya kaya napabuntong hininga ko. Sana hindi ka na nag-abala pa. Pero salamat dito. Matamlay na sabi ko kaya ngumiti siya ng malaki. Basta ikaw. Sabi niya na hindi na masyadong pumasok sa isipan ko kasi pagod ako. Pagod ang katawan, utak at puso ko. I don't know. Bakit nandito pa rin sa Ivan sa bayan namin? Kaagad ako nagpaalam kay Dan saka mabilis na pumasok sa bahay. Naabutan ko si Papa na nanonood ng TV kaya nagmano ako sa kanya sabay ngiti. Ginabi ka naman ng sobra anak. Nag-alala at kinabahan ako. Sabi niya kaya matamlay lang akong huminga ng malalim. Busy lang po tay. Kumain ka na at magpahinga kung ganoon. I followed my father's words. Kumain nga ako saka naglinis ng katawan bago magpasyang matulog. Pero nang mahiga ako sa kama ay kaagad na pumasok sa isipan ko ang maraming mga imahe. Napasingap ako dahil sa dami ng imahe na pumasok ay mukha ni Ivan lang ang malinaw. Nanginginig ako kaya dahan-dahan akong pumikit. His face showed up again. His recent face and his face years ago.
It's moving, paiba-iba. Nagpaikot-ikot ako sa kama hanggang sa napilit ko ang sarili kong matulog. But it seems that my brain is awake. Bitawan mo ako! No, let's talk. I could saw his clenching jaw despite of the dark surroundings. Hindi ko matukoy kung nasaan kami kasi sobrang dilim. Sadyang siya lang ang nakikita ko. Please. Please. Umiiyak na sabi ko. His face softened when he saw my tears flowing. Umiling ako na ilang beses kaya mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa dalawang braso ko. Mabilis niya akong hinila at dahil nanghihina ako ay kaagad ako napalapit sa kanya. Tom, you really love running away. I heard him so I gasped. No, please. Leave me alone. Nanginginig na sabi ko pero mas inilapit niya lang ako sa katawan niya. Mabilis ko siyang tiningala. I caught him looking at me intently. Napaawa ang mga labi ko. Patuloy pa rin sa pagtulo ang luha ko. And when he touched my cheeks, I cried even more because of some reasons. Ewan. Umiiyak na sambit ko. Narinig ko ang mahina niyang pagsambit ng mga mura at hindi ko na alam kung anong nangyari. Ang alam ko na lang ay mabilis niya inilapit ang mukha niya sa akin hanggang sa tuluyang maglapat ang mga labi namin. I gasped and I pushed him gently but he didn't move. Sobrang bilis ng pangyayari. He gently kissed my lips. Mas malakas ko siyang itinulak sa dibdib pero hindi siya natinag at mas lalo pa akong hinapit palapit. I could feel his soft lips on mine. He's kissing me for real. I want to kiss him back pero nagmatigas ako. No, I said between his kisses. Naramdaman ko na lang na isinandal niya ako sa kung ano habang patuloy na hinahalikan. I miss him. I miss this. I miss him so much. Wala sa sariling kumapit ako sa damit niya ng sobrang higpit. He's sucking my lower and upper lips in a passionate way. Hindi ko na napigilan pa ang kagustuhang halikan siya pabalik. I gently opened my mouth to give him access. Naramdaman kong tumigil siya na isang segundo pero kalaunan ay nagpatuloy siya sa paghalik sa akin. My tears continue flowing as I kiss him back. I miss his soft lips on mine. I miss him so much. Hey, mahinang sabi niya sa gitna ng halikan namin dahil sa pag-iyak ko. I kissed him with so much passion and love. Pero ilang minuto ay tumigil siya sa paghalik sa akin para tingnan ako. Kita ko nagbabagan niyang mga mata at ang matindi niyang pagpipigil. Ewan. Utal na tawag ko sa kanya kaya napahinga siya ng malalim bago dahan-dahan na nilapatan ng simpleng halik ang noo ko. Na siyang dahilan para mapapikit ako ng mariin. My heart is going crazier because of him. Ayaw siya ng isip ko pero hindi ko maitatanggi na gustong gusto siya ng puso at katawan ko. Kung pwede lang ay hindi ko na sana gusto pang humuwalay sa kanya. But why am I seeing him right now? Why? I love you. Those words from him made me stand. Nanlaka ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Habang pilit na ipinapasok sa isip ko ang mga salitang iyon. Umigting ang panga niya saka mas lalo lang akong hinapit palapit sa katawan niya. I love you, Tom. Pag-uulat niya. At sa mismong oras na iyon ay nagising ako sa isang hindi makapaniwalang panaginip habang pilit na hinahabol ang hininga. Mahigpit ang kapit ko sa makapal na kumot at ramdam na ramdam ko ang pamamasa ng parehong mga mata ko. My heart is beating so fast because I could still remember my dream. Nang mapatingin ako sa alarm clock na nasa gilid ng kama ko ay nakita ko na umaga na. Inis akong napahilamos sa muka gamit ang palad kaya piping sumigaw sa isip ko. Why did I dream of him? That's impossible. Naiiyak na sabi ko. Nakikita ko sa isip ko kung paano lumapat ang mga labi niya sa akin, kung paano ko siya halikang pabalik. But it's only a dream. I am so stupid to dream of that kind of things. I hate him for ruining my head. I hate him for getting in without my consent. But I hate myself more because I keep on thinking of him even if I should not. I don't know. I need to get rid of him. Kung ayaw ko makagawa ng parehong pagkakamali na nagawa ko noon ay dapat ko siyang kalimutan. I already forgot him. Bakit bumabalik? Gusto kong umiyak dahil sa frustration sa mga oras na ito. Gusto kong sumigaw at magwala. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Gulong-gulo na ako.
Alban's face is appearing inside my head every now and then, even if I don't want it. I don't want it. I want to hate every inch of him. I want to forget him for good. Gusto kong kalimutan lahat-lahat tungkol sa kanya. Because I regret everything that I have done with him. He's a nightmare. A nightmare that's always hunting me down. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Takot na takot ako sa maaaring puntahan ng nararamdaman kong ito. Not with Ivan. Not with him. Natrauma na ako sa mga bagay-bagay at natatakot na ako. Ayoko nang umiyak gabi-gabi. Ayoko maging insecure sa sarili ko. Ayoko manliit. Ayoko. Hindi ko na napigilan pa ang mga luha kong tumulo. Tuloy-tuloy na tumulo ang luha ko hanggang sa mabasa ang buo kong pisngi. I gripped my blanket even more as I cry in silence. I am all ruined. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang naguguluhan na ako. Ayoko na. Ayoko na talaga. Please stop. Ayoko nito. Umiiyak na bulong ko sa sarili. Naawa na ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko bumabalik na naman ako sa umpisa. Bumabalik ako sa unang araw na mahal ko pa siya. Naalala ko ang mga iyak na ginawa ko noon. Ang mga sakit na pilit kong ibinaon. Unti-unti ko na namang nararamdaman ang sakit. Ang sakit na parang pinipiga ang puso ko sa hindi malamang dahilan. He can't understand. I can't understand everything about all of this. Posible ba na hindi ko talaga siya nakalimutan? After all these years, do I still love him? Mahal ko pa ba siya? Nakakalito at nakakatakot dahil ayoko na. Ayoko na sana. Hindi pa ako nakalimot. Did I just deceive myself? I am so lost. Hindi na ako sigurado sa lahat. Pinagdududahan ko na ang sarili and it's scaring me. Naiisip ko na darating na naman ako sa gabi-gabi na gising, hindi dahil sa lesson plans at class records na tatapusin. Ivan's face inside my head is a distraction. He's a distraction that can able to ruin me. And today, I am not expecting this day to be good. Matapos kong managinip ng hindi ko gusto ay alam ko na kaagad na hindi magiging maganda ang mood ko. I am questioning myself, a lot of questions that I couldn't answer. Nang sinabi ko ba noon na nakalimot na ako ay hindi iyon totoo? Hindi ko alam kung sinabi ko lang ba iyon para makampante. Or I just got busy. Naging busy lang ako sa buhay, pag-aaral at trabaho kaya nawala siya sa isip ko pero ang totoo ay nandito pa rin talaga. I don't know. Hindi ko alam. Wala akong alam. Gusto ko na lang na manatiling walang alam araw-araw. Natatakot ako. Hindi ko maiwasang matakot. Takot na takot ako. Dumating ako sa school na pinagtatrabahuhan ko na tila wala sa sarili. Hinang-hina rin ako at ramdam ko talaga na tila pinipiga ang utak ko. Good morning, ma'am. Some students greeted but I ignored them. Tuloy-tuloy lang ako naglalakad patungo sa classroom ko nang hindi pinapansin ang kung sino. I just want to disappear. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Pagkarating ko sa classroom ay kaagad ko nakita si Sir Jaime na mukhang kanina pa nandoon sa loob. He's chatting with my students and he seems waiting for me because when he saw me, he immediately walked towards me. Ma'am Cortez, we have a meeting. Kanina pa kita hinihintay. Munti ka nang malita. Sabi niya sabay tawa pero napakunot lang ang noo ko. Meeting? For what? Plain na tanong ko at kita ko sa mukha na bahagya siyang nagulat dahil sa tono ng boss ko pero kalaunan ay nakabawi rin siya. I don't know, it's an emergency meeting again. He said so I nodded silently. Mauna ka na, susunod na lang ako. Sabi ko kaya kumunot muli ang noo niya. He laughed fakely because I think he noticed that I am not in a good mood. Humakbang siya palapit sa akin kaya mabilis akong humakbang paatras para lumayo. Inis ko siyang tiningnan kaya nawala ang ngiti niya. Gio, you're not in a good mood. I get it. Hihintayin pa rin kita. Sabi niya kaya napahinga na lang ako ng malalim bago pumunta sa table ko sa likuran ng classroom para ilagay ang tote bag na may lamang iilang mga test papers. Matapos kong ilagay ang tote bag ay kaagad na akong naunang lumabas kay Sir Jaime. He followed me and some students are greeting and sometimes teasing us but I ignore them all. You had a nightmare? Or you did not sleep at all? Tanong niya habang naglalakad kami kaya nilingon ko siya sandali. I don't know. Wala sa sariling sagot ko sa kanya na ikinatawa niya ng mahina. I understand, but try to smile. Sabi niya pa bago dahan-dahan na binuksan ang pinto ng function hall kung saan gaganapin ang meeting namin.
Kaagad akong pumasok kaso hinawakan niya ang siko ko kaya natigilan ako para lingunin siya. Ha? Tanong ko pero ngumiti siya lalo. I said smile. You can change the world with just your smile. Sabi niya kaya unti-unting sumilay ang maliit na ngiti sa akin. Napailing din ako ng dahan-dahan. You're a mood changer. Sabi ko pero tumawa lang siya saka nagkibit-balikat. Tumawa na rin ako bago kami sabay na umupo sa dalawang monoblock chairs. The teachers here were already complete. Nandito na rin ang principal sa pinakaharap kaya nakuyom ko ang kamao ko. Kita ko agad na napatingin ito sa akin kaya mabilis akong yumuko saka kinuha ko ang phone ko. I must consider resigning soon. May hinihintay pa ba? Parang nandito na naman na lahat. Rinig kong tanong nasa tabi ko at sinundan iyon ng maraming sagot. Ang tagal? Sabi pa ng ilan ng pabulong. I look at my wristwatch. Pasado 8:00 na at kung hindi pa mag-uumpisa ang meeting ay may mga lessons na naman na hindi mapag-aaralan ng mga estudyante. I think this meeting is about the upcoming program of our school. That's a big event so I think we must start preparing now. I mean, start na ng preparation pero mukhang mas ngangaragin kami ng principal tungkol dito. Like he usually do. Pero bakit hindi pa nag-uumpisa? I'm sorry for being late. You should have started without me. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang boss na iyon. Mabilis akong tumingin sa entrance ng hall at kaagad sumikdo ang puso ko nang makumpirma ang hinala. The billionaire Ivan Villaluz is currently walking with his black looks and businessman expression. Anong ginagawa niya rito? Mr. Villaluz, it's fine. It's fine. Take a seat. Our principal excitedly said as he welcomed the guy who just came. Napalunok ako ng dahan-dahan habang sinusundan ang tingin sa Ivan. Seryosong-seryoso siya. Napakurap ako saka mabilis siyang hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. I can't help but to be amazed. Kahit yata punit na damit ang isuot niya, magiging mamahalin pa rin tingnan. Sa sobra kong paninitig sa kanya ay nawala na ako sa sarili ko. Kaya nang umupo siya sa pinakaharapan na medyo nakaharap sa amin, banda, ay mabilis na nagtama ang mga mata namin. Wala siyang ipinakitang reaksyon, pero bigla ako nakaramdam ng paninikip ng dibdib ko nang bigla siya nag-iwas ng tingin sa akin. Napaawa ang mga labi ko sa kadahan-dahan na napayo ko. I think our principal invited Mr. Villaluz. Nakikipagkaibigan yata. But I don't get why Mr. Villaluz accepted the invitation. You think? Is he into school business? Bulong ni Sir Jaime sa akin kaya kaagad ko siyang nilingon. Dahil sa lapit na mukha namin ibahagi ako natigilan pero kalaunan ay inilayo ko rin ang mukha ko. I don't know. Mahinang sabi ko sabay tingin ulit sa harap. Ivan's eyes and mine met again. Muli na naman siya nag-iwas ng tingin sa nakapag-usap sa principal. Wala sa sariling naikuyom ko ang kamao ko. Ramdam ko na rin ang pamumuo ng malamig na pawis sa noo ko. This will never be good, I know. When the meeting started, the principal represented the update and students' academics performance first. Habang nagpe-present ang principal ay hindi ko maiwasang paminsang-minsang sulyapan sa Ivan. Nakatingin siya sa PowerPoint presentation habang kunot ang noo. He owns a lot of businesses aside from his agenda, right? Ganyan din ba expression niya kapag nasa meeting? After presenting about academics, the principal presented about the upcoming program. Hindi ko na nasundan pa ang mga sinasabi nila dahil wala na ako sa sarili ko. Am I staring him too much? Why, can't I stop myself from staring him? Minangarag na naman tayo. Bulong ni Sir Jaime kaya nakaawang ang mga labi ko siyang hinarap. Huh? Hindi ko na alam ang sasagot ko kasi hindi naman ako nakikinig. Sir, he said so my brows creased before looking in front again. Nahagip muli ng mga mata ko sa Ivan and this time, I caught him looking at me. Mas lalong nagwala ang puso ko kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Ramdam na ramdam ko na sa ngayon ang panginginig ng buo kong katawan. Nanunuyo din ang lalamunan ko at para akong maiihi. Pumikit ako ng mariin ng ilang segundo bago tumayo. Kabog ng kabog ang puso ko at pakiramdam ko. Madadapa ako kung maglalakad man ako sa ngayon pero hindi ko na pinigilan ang sarili pang maglakad. Papunta sa comfort room dito sa loob ng function hall. Nang lumiko ako sa hallway papunta sa comfort room ay kaagad ako sumandal sa pader. Malalim ang ginagawa kong paghinga. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Ang sakit ng bawat pintig nito. I thought it's the tricycle driver. Or the teacher? Mabilis ako napatayo ng tuwid nang marinig ang nagsalita sa gilid ko. Kaagad ko nakita sa Ava na nakapamulsa habang nakatingin sa akin.
Tumingin ako sa magkabilang gilid sa kalikuran niya para hanapin kung may kasama man siya pero wala. Anong sinasabi mo? Mabilis na tanong ko sa kadali-daling naglakad papunta sa pinto ng women's comfort room. Bubuksan ko na sana ang pinto kaso nagsalita ulit siya kaya napatigil ako. You're just a teacher. Don't act like you owned a high-end company. Sabi niya kaya parang kinurot ang puso ko. Nalingon ko siya at nakita kong umiigting ang panga niya. Nandidilim rin ang mga mata niya. I am not as rich as you, Mr. Villaluz. Mariinasambit ko kaya ngumisi siya pero hindi ko nakikitaan ng tuwa ang ngising iyon. Where's the senyorito? Nakangising tanong niya kaya napalunok ako. Mas tinapangan ko ang pagtingin sa kanya kahit pa sobrang nanginginig na mga tuhod ko sa panghihina. Are you playing with me? Seryoso at mariin na tanong ko kaya bahagya niyang ipinilig ang ulo niya saka siya tumawa ng mahina. I don't play. I already retired. Nakangising sabi niya pa. Mas lalong umusbong ang inis ko. Iniisip niya ba na mapapaglaruan niya ulit ako? That's good. Sabi ko saka mabilis na binuksan ang pinto ng banyo para pumasok kaso itinulak niya iyon para sumara ulit kaya galit ko siyang tiningnan. Stay away from me. Mariin na sambit ko. Hindi ko na alam kung anong itsura ko ngayon. I want him to stay away from me. Bakit niya ba kasi ako kinakausap pa? You look sexy in your uniform, ma'am. Nakangising sabi niya bago siya tumalikod at nag-umpisang maglakad pabalik sa meeting. Ako naman ay naiwan tulala at tila nakalimutan ko na kung paano huminga. My heart is beating so fast. Nagwawala lahat ng laman ng loob ko. Nagiinit din ang buo kong katawan. Hinang-hina akong napasandal sa pinto ng banyo. Ano sabi niya? Why is he acting like that? Is he crazy? No, I am crazy. Parang may humahalukay sa tiyan ko kaya napapikit ako ng mariin. I don't like this. I don't like this kind of feeling. Shit. May inasabi ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pakiramdam ko gustong lumabas ng puso ko. I can't explain. Dali-dali akong pumasok sa loob ng banyo. Kaagad ako nagilamos saka tiningnan ko ang mukha ko sa salamin. My mouth hangs open when I saw my red face.